Breaking news mga kababayan. Grabe na ito. Sabi po ng iba, the law bender, Boyeng Rimulya is the new appointed Ombudsman of the Philippines. Alaka, mga kababayan. Dito po, nabanggit kasi kung ano po ang magiging status ni BP Sara. Halaka, mga kababayan. Balitang-balita po. Ito po yung nagse-circulate po na sinasabi. Si Inday Sara ang target. Nako po, para hindi makatakbo sa 2028. Kasi malakas na kalaban nila ito. The contender na maging pangulo. Kaya pipilitin po nila na gurgurin ito si Sara Duterte para hindi manalo. Grabe po, panoorin nyo mga kababayan. Nako, magulo po ito. Nakikita po ng marami itong si Boyeng Rimulya sa kanyang pagkakatalaga. Lalong gugulo yung Pilipinas. Nagngangalit ang mga taong bayan kasi itong si Boyeng Rimulya, the law bender po ito mga kababayan. Pagka ginusto nito, yung batas, babaluktutin nito. Ito po ang sinasabi ng mga tao. Ito po. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan. Mga kababayan, sabi niya, ebidensya muna daw. Anong nangyari kay PRRD? May matibay ba na ebidensya sa nangyari kay Tatay Digong, mga kababayan? Diba? Meron bang nangyari? Isipin nyo, mga kababayan, bakit nahuli? Bakit dinala sa ICC? May ebidensya ba na pinakita kay PRRD dito? Sinabi niya pag may ebidensya, okay lang. Pag nakamada na, bakit kay PRRD walang ebidensya? Ang mga nagrereklamo, yung mga adik, mga nanay, sasabihin mo, iira lang batas. Bakit binaluktot mo yung batas? Yung restitution, hindi mo kayang ipaliwanag. Sasabihin mo, yan yung estilo ko. Ibig sabihin, pag gusto mo, gugustuhin mo. Kahit batas, babaluktutin mo. Naku, mga kababayan, magugulo itong Pilipinas na ito. Kasi yung mga kalaban nila, mga kababayan, pipilitin na huhulihin. Gagawan ng kaso. Tanim kaso ito, mga kababayan. Delikado po si Sara Duterte. Naku po, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Ito po ang sinasabi ng magagaling na mga nagsasabi talaga. Yari po talaga, mga kababayan. Magkakaroon ng malaking people power ito. Nakikita at nararamdaman po ng marami na pati ang mga karamihan po sa mga sundalo. Pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency ng marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi po pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami
po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ? What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Mga kababayan, delikado po si Sara Duterte po dito. Mga kababayan, nakikita po ng marami po, gagawa po sila ng paraan before mag 2028 po. Ito rin yung binulgar ni Maharlika na hindi po nila papatakbuhin ito at talagang gagawa sila ng paraan para mabuksan yung impeachment trial na ito. Itutuloy po nila yung kaso ni Sara Duterte. Kahit na sinabi ng hukuman ng Supreme Court na unconstitutional, ang gagawin po nila, babaluktutin nila yung batas at talagang sesentensyahan si Sara Duterte para hindi po makahabol sa eleksyon ng 2028. Ito po yung nakikita po nila. People's Choice Hakbang para maualaka. Ito po mga kababayan. Malaking rally po ito. Tignan nyo po ito. Tayo po'y pinalad na makakausap Opo, si na. Professor Solita Winnie Monsod na po Eto sa na. mga ekonomista sa ating bansa, Mga kaugnay kababayan. sa posibleng epekto sa bansa o ekonomiya ng bansa ng nangyayaring politika dito sa ating sa kasalukuyan. Delikado ito. Professor Monsod, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Prof. Morning po. Magandang umaga, John. Magandang umaga sa mga nakikinig sa People's atin. Choice Po. Hub. To the point, nakatanungan, kung meron man pong epekto, gaano po kalaki ang epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang sitwasyon ng politika po, Madam? Sabi ng mga iba na masama ang mangyayari. You know, because political instability is always bad for the economy. But alam mo, in this case, kasi nalalaman ng yung mga nag-observe sa atin na ito galit ng tao. Hindi it's not just a political thing. It's because the people are very angry. Kita nyo po, pati itong si Professor Solita Winnie Monsod, sinasabi niya na lahat po galit na. Galit na po lahat ang mga tao dahil po sa nangyayaring ito. Nako po mga kababayan, ang sabi dito sa title, People's Choice, hakbang para wakasan ang problema ng korupsyon. Nako po mga kababayan, napipintong malawakang gulo ito talaga. Nararamdaman ko din mga kababayan dahil po sa pagkakatalaga ni Boyeng Rimulya na dalobender, kayang-kaya niyang baluktutin ang batas, masunod lang yung gusto niya mga kababayan, at gagamitin din si Boyeng Rimulya dito para i-demolish po lahat ng kalaban nila sa politika. Halaka mga kababayan. Na dinaya sila, hindi ba? I mean, they sa corruption. At alam mo kung maybe in the short run, there will be some slight negative effect. But in the long run, kung magtagumpay yung mga tao, talagang the Philippines will go upward and upward and upward. Kasi the thing that has impeded the Philippines from its consistent progress is corruption. So yan mga kababayan, nako po, pati si Winnie Monsod talagang alam niya na may mangyayaring gulo talaga. Ayan po ang nakikita niya. So dito, ituloy po natin itong interview ni Boyeng Rimulya. Babanggitin niya dito si Sara Siyempre, Duterte. ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust pa. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna, yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the Ombudsman should pay special attention to? Ano to buong gobyerno to The whole government system is
is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga we should live by the code of ethics. Mga kababayan, sabi niya code of ethics. Yung ginawa mo doon sa Blue Ribbon Committee, hindi code of ethics yun. Nagkakakontra-kontra yung mga sinasabi mo. Sinabi ni... tignan nyo mga kababayan ha, ipapakita ko ha itong ginawa niya na the law bender. I-check nyo po mga kababayan ha. Paanong magkakaroon ng code of ethics dito? Yung batas wala na. Ayan no, mga kababayan. I-check nyo po ito mga kababayan no. Kita nyo po nakita nyo po ito. Marcos Jr. appoint Remulla as new ombudsman. Ano sinasabi dito? Na mga komento. Wala na, tapos na. Tignan nyo mga kababayan, check po natin. Ito po, hayan, the law bender, alaka. Marcos Jr. itinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman. Sabi naman ni Miao, sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman, malayang makukulong ng Administrasyong Marcos ang mga kalaban ni Romualdez tulad ni Nina Marcoleta, Cayetano at Tiangco. Nako po mga kababayan, delikado po si Senador Marcoleta dito. Nako, pag nangyari yon, wala na. Gulo na talaga ito mga kababayan. So i-check po natin yung mga comment. Nako, yari. Sabi po dito, Barsaga, tignan nyo mga kababayan. People power na lang ang daan sa hustisya. Mariing kinundina ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang pagkakatalaga ni Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng bansa na ayon sa kanya ay magbibigay daan sa administrasyon ng Marcos upang mas lalo umanong mapigilan ang mga bumabatikos dito. Sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman, malayang makukulong ng administrasyong Marcos ang kalaban ni Romualdez tulad ni Nina Marcoleta, Cayetano at Tiangco. Ang people power na lang ang tanging daan tungo sa hustisya. With Remulla as the new ombudsman, the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez like Marcoleta, Cayetano, and Tiangco. People power is the only way or only path to justice now. Ang pahayag ni Barsaga ay umani ng sari-saring reaksyon online. Karamihan ay nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng selective justice. Nako po mga kababayan, ito na sinasabi natin na selective justice. Yari, ito po sabi, amo game. Ayan. When somebody affirms that the law can be bent, that inconsistent with the Constitution, don't you think so? If you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all of the cornerstone of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the ombudsman? Nako po mga kababayan, yari. Yari na. Breaking news po mga kababayan ito. Yari na mga kababayan ito. Sabi ko na nga ba, walang imposible. Imposible sa dalo bender. Ito ang sulat po mga kababayan. Ito po. President Ferdinand R. Marcos has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of Honorable Samuel Martires in July. Secretary Remulla has served as the 59th Secretary of Justice since June 2022. Under his leadership, the Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. His decades of service as legislator, governor, and lawyer have earned him
broad respect for his integrity and commitment to the public service. Isipin mo, integrity daw. Antindi. The administration firm its commitment to fight corruption. Nako po. Where it exists as Ombudsman Remulla is expect to uphold justice administered fairly and efficiently. Nako, fairly daw. There will be no more sacred cows, no exemption and no excuses. Public office is a public trust and those who betray it will be held accountable. Nako po mga kababayan, ito yung sinasabi na accountable daw. Yari na. Matindi po itong laban na ito mga kababayan. Yari. Marcos Jr. itinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman. Nako, yari, naninilikado po itong si Sara Duterte mga kababayan. Nakikita po ng taong bayan po ito. Ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo'y nag-a-assume ng office. Sabi mo, sinusumpaan yung batas, bakit ito yung ebidensya. Erwin Tulfo, the law bender. Paano mo sasabihin susundin mo ang batas? Kaya mo nga ang baluktutin ang batas Sinabi lang ni si the law bender tignan nyo po ito mga kababayan na. Hindi tayo dito. Tignan nyo po. Gaano kayabang itong si Tulfo na ito. Sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you. Tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Kita nyo Mr. mga Chairman. kababayan. Paano mo masasabi, Sir Boying Remulla, na magiging patas ka at magiging accountable ka sa batas? Dito, tignan nyo, ethical daw, susundin daw ang batas. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo'y nag-a-assume ng office. Tignan mo. Tignan mo, sinumpaan daw tuwing mag-a-assume ng office, pero sinabi lang ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law. Yes sir ka naman. Paano yun, Mr. Remulla? Nagkakasalungat ang mga sinasabi mo. Diyos ko Lord. Paano mo mapapalakad ang tunay na batas dito? Nako po mga kababayan. Ito na sinasabi natin. Ay nako po, mga kababayan ko. Salu-salungat ang sinasabi ni Boying Remulla dito na the law bender. Ito po mga kababayan. Describe niyo po yung DOJ na masalimuot. Yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At marami daw na bago na hindi dapat. So yung bago kasi, yung binago niya, pag gusto niya, pag kailang baluktutin yung batas, babaluktutin niya. Gaya po ng sinabi ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Ito yung ebidensya paano mo papasinungalingan ito? Hindi na mababago ito, Mr. Remulla. Ito po Tignan niyo po itong amo niyang si Erwin Tulfo. Tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you. Kita nyo mga kababayan, paano mo masasabi na naaanuin mo yung batas? Sinabi lang ni Tulfo, you have to bend the law. Yes sir ka ng yes sir. Di wala na. Nandun na yung bias mo. Pero ganun pa rin Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day.
O, yun na mga kababayan. Talagang ang mangyayari dito, lahat po ng kalaban nila sa politika, gaya po ni Marcoleta, Chanco, Duterte, sila Bato, lahat po ng mga kalaban po nila, kalaban ni Marcos, wala na. Naninilikado na po ang kalagayan ni Sara Duterte. Ito ang mga kumakalat po ngayon mga kababayan. Nako po, delikado talaga delikado po lahat mga kababayan dito. Delikado po lahat. Talagang naninilikado po si Sara. Matindi po ito mga kababayan. Talagang lahat po naninilikado talaga lahat. Si Sara Duterte, lahat po naninilikado po mga kababayan. Ayan no. Talagang lahat po delikado. Bubuklatin natin ang, ayan o, sabi nila o, tignan nyo mga kababayan nito, bubuklatin daw. Bubuklatin ang SALN ni VP Sara. Ito yung kanyang number 1 na target. Sa kanyang unang press conference bilang bagong ombudsman, sinabi ni Boying Rimulya na kanyang pag-aaralan at rerepasuhin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ni Vice President Sara Duterte para alamin kung may posibleng irregularidad. Ayon kay Rimulya, marami andyan na yan eh. Actually, andyan na ang mga report. Vice President Sara Duterte, SALN na yan sa ombudsman. Bubuklatin natin, pag-aaralan. O ito na mga kababayan. Ito na sinasabi ko sa inyo. Ang mangyayari niyan mga kababayan, ito ang magiging way para hindi makatakbo si Sara Duterte sa 2028. Gugurgurin na nila mga kababayan. So anong masasabi niyo po sa nangyayaring ito? Na wala nang ligtas si Sara Duterte. Ito na po ang kanilang tinatarget. Kaya ang mangyayari niyan mga kababayan, sabi ni Kiko Barsaga, the only pathway for justice in the Philippines is the people power, the massive people power. Yan na mga kababayan. Iyan yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kalaban nila sa politika, Sara Duterte, Marcoleta, Bato, Cayetano, Chanco, lahat ng mga haharang po sa daanan ni Marcos, sa dadaanan ni Boying, mga makakaliwa, yari na. This is their power. This is their weapon to prison Sara Duterte. Ito na po. Kaya mga kababayan, ang masasabi nyo dito, malawakang gulo po ito, malaking gulo po itong pagkakatalaga ni Boying Rimulya bilang Ombudsman of the Philippines. Kasi ito yung magiging sandata nila, magiging baril po nila para patahimikin si Sara Duterte. Ikukulong po nila ito mga kababayan. Yan lamang po. Pa-like, pa-share po at pa-subscribe. Salamat.